Magandang hapon po. Kumusta po tayo ngayon? At kumusta ang ating kalagayan, spiritual at physical, sapagkat ngayon po ay talagang marami ang nalulungkot. Bakit po nalulungkot? Sapagkat marami ang nagkakasakit. At sa bawat pagkakasakit, magkano po ang ginagastos? Walang trabaho, gagastos pa sa ospital. Kaya nga yung mga filosofiya po ay pag-isipan natin maigi kung tama o hindi. Dahil kung yan po ay mali, kawawa po ikaw o ako, sapagkat kakalat po ang COVID at ito ay magdudulot ng napakaraming kamatayan. Ayaw ko pong mamatay ka, pero kung ikaw po'y matigas ang ulo, ay tanggapin mo po ang kamatayan. Kaya gusto ko pong dalhin kayo sa kabanata ng Ezekiel, kabanatang 3, talatang 16 hanggang 21. Ito po ay tungkulin ng mga mangangaral. Marami pong mga churches sa atin, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Pero ang katanungan nga po, nagpapahayag ba ng warning ang mga mangangaral? O ang mga mangangaral pa rin ay isa sa mga dahilan kung bakit kumalat ang COVID-19, sapagkat naniwala sa kasinungalingan o kaya ay hindi nila ginawa o ginampanan ang tungkulin ng babala na pinasasabi ng Panginoon. Kaya kukuhain ko po yung idea sa sinasabi nga ng Ezekiel, kabanatang 3, talatang 16 hanggang 21. Sabi po sa 16, pagkaraan ng 7 araw, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, o mga ngaral, anak ng tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Sabi nga sa New Testament, ang mga tagapaglingkod, ang overseer, ang katiwala, ang tagapagbantay ng iglesia o ng mga tao na naniniwala sa Panginoon. Hindi po yung iglesia na isang religion, kundi kabuuan ng mga kumikilala o tagasunod ni Kristo. Makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. So ito po ang tungkulin ng mga lingkod ng Diyos, magbigay ng babala. Kapag sinabi kong tiyak, 100% na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga taong iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. So 100% mamamatay. At wala nang tinatawag na yung pong saka-saka na lang. Subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi mo yun pananagutan. Kaya mga mangangaral, ay kinakailangan po ang yung tungkulin natin bilang mangangaral ay gampanan natin. Kita niyo po na i-require sa atin ang mga, kaya nga sabi nga, para sila ang nagbabantay ng inyong mga kaluluwa. Kapag nagpakasama ang isang matuwid sa talatang 20, ilalagay ko siya sa panganib. So, makita nyo, ilalagay ng Panginoong Diyos sa panganib yung matuwid. Siya mismo, ang Diyos mismo. Kaya yung mga kakilala ko na akala ko ay na talagang matulungin o anuman, bandang huli nakita ko na kung anong kasamaan ng isa, ginagawa niya dahil lang sa pera, at may warning na siya pero ayaw niya maniwala. Kaya sabi ko nga, hindi siya matatahimik at kahit sa libingan ay naroon ang kanyang kalungkutan. Maliban na lang kung siya ay magsisi, yan. Kaya sabi to, mawawalan ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. Kapag hindi mo siya binigyan ng babala, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan, ngunit kapag binigyan mo ng babala ang mga taong matuwid, at sila'y lumayo sa kasamaan, hindi sila mamamatay at wala kang pananagutan. So yun po, wala kang pananagutan kung siya ay nabigyan ng babala. Kaya ito lang po mga kapatid, ang pangangaral ay hindi ibig sabihin ay kung pinangangaralan yung mga tao, pinatatamaan. Nung una, yun ang aking kaunawaan na ganoon, dahil nga, yun ang katuruan eh. Pero dahil nga sa pagtanda at sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, naiintindihan ko na dapat kung ano ang issue, yun ang dapat na matalakay.
Ito nga po nito, napakatagal na ang COVID ay kumbaga saan ay lumaganap. Pero ano pong ginawa? Ang mga mangangaral na iba, not at all, pinaniwalaan yung kasinungalingan. At kumita ng malaki yung mga pinaniwalaan nila sa kasinungalingan sapagkat nakatira pala sa mansion yung isa sa UK. Mabuti pa yung foreigner na si Dr. Adam, babanggitin ko. Mabuti pa, nagkaroon siya ng paninindigan. Pero yung isa kong kakilalang pastor, yung parang safe ang laging gusto niya. Ayaw siya masisisi. Yung gusto niya kung magsasalita, kung magkakaroon ng discussion ay lagi siyang safe sa kanyang mga sinasabi. So, sa ganitong pagkakataon, ang critical po ang kalagayan sa COVID. Nakita na natin sa buong mundo, lumaganap. Ngayon, ang mga lumabas nga dati, ito ay mga hula at mga hula. So kung mga hula at hula, sinasabi nga, bakit yung kay Nostradamus ay hindi pakinggan? Mas accurate yung kay Nostradamus. Ngayon, kung naniniwala din sila sa mga, bakit sa Biblia ay hindi basahin muli? Bakit yung chapter 13 ay sinasabi nga sa 666 at itong ang COVID ay sa 6? Bakit hindi pag-aralang mabuti? Kaya ano po ang mangyayari na sa ganitong paglaganap, matutupad din sinasabi sa chapter 6 ng Revelation na magkakaroon ng taggutom. Kaya nga po, ang isang kilo ng baboy ngayon, magkano? Ang isang kilo ng manok ay magkano? So, ano ginagawa ng mga iba? Bakit po laging angkat ng angkat? Anong sabi ng Senador Lacson? May tongpats. So, hindi pagtulong sa ating bansa, kundi pahirap. Kaya yun pong nakakalungkot, mga kapatid. Kaya panahon na, mga ngaral, panahon na, pag-isipang maigi. Hindi yung kung ano yung nakita doon sa video, ka-churchmate, o kaya ay karelihiyon na sinasabi, ay totoo na. O si bishop man, o si prophet man siya, ay yun totoo na. Naniniwala ako may Holy Spirit ang bawat isa sa atin na ibinigay ng Diyos kung tayo po ay mag-iimbestiga. Kaya yun lang po at pagpalain tayo ng Panginoon at paalala muli ito sa mga taong makasalanan, kasama na rin ako na magsisi tayo at doon sa mga taong matuwid na gumagawa ng kasalanan dahil nga sa pera, nagsinungaling, nanloko ng kapwa at napakalungkot na mga ginawang kalukuhan pa para lamang sa pera. Ito po ay bibigyan ka ng tinatawag na stumbling block na tinatawag o hindi ka hahayaan ng Diyos na matahimik maging sa kaisipan mo hanggang sa iyong kamatayan. Kaya habang may pag-asa, ay humingi ka na ng habag sa Diyos. Kaya po tayo manalangin. Panginoon Diyos, salamat sa time ito, sa kabutihan mo, at tulungan mo po ang makakapanood nitong video ito, na matuto siya na mag-imbestiga sa kanyang sarili, kung siya po ba ay corrupt, magnanakaw, at hindi niya ginagampanan ang kanyang tungkulin. Maging siya man ay opisyalis, o pinakamababang uri. Alam mo, Panginoon, ang lahat kami may mga depensa, lahat kami ay may mga kabulukan sa buhay. Pero Lord Jesus, patawarin mo po kami. At dalangin din namin na patuloy mong pagalingin kami. Huwag mong hayaan na patuloy na dumami itong COVID. At katanungan din nga pala mga kapatid, baka merong hindi pa sa inyo kumikilala sa Panginoon Kristo. Sabi nga sa kasultan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan ay papunta sa kapahamakan. Sa darating panahon, sabi nga ron ay puhukuman ang tao. At ang paghukom ay sa tinatawag na yung pananakot ng iba sa impyerno. Pero totoo po ang impyerno. Ito po ay kahatulan, hindi ito ibinigay sa tao kundi sa diablo. Kaya lang ang diablo ay naghatak, kumbaga saan isinama niya yung taon na ginawa ng Diyos, na kamukha ng Diyos, na kinukuha din naman ng Diyos, pinipilit niya maligtas. At yun nga po, napapunta sa impyerno. Pero sabi nga, pumunta rito ang Panginoon, sabi ng Panginoon, come unto me and I will give you rest. Ganda lang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Mahal ka ng Panginoon at ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya. Hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasama ka rin mga kapatid. Kaya lang po. At kung hindi mo pa kilala ang Panginoon, simple lang, sabi mo, Panginoon Jesus, patawarin po ako sa aking kasalanan at nais kong tanggapin kita bilang tagapagligtas. So simple, pero taimtim sa puso mo at sa ganun po ay magkakaroon ka ng pagbabago ng buhay. At ang Diyos ay tutulong sa iyo. Pagpalain ka po ng Panginoon sa Kristo.